saksi, pareho mo itong ipasa, no? Ipasa sa mga matatapat, mga kalalakihan na magtuturo din naman sa iba. And then, doon sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 21, read with me, go! Prove all things, hold fast that which is good. Sino nagsulat? Again, si Apostle Paul. Sino ang kausap niya? Yung Lighthouse Bible Baptist Church sa Thessalonica. Church na yung sinusulatan niya. Amen? Na gusto ko ibahagi sa inyo na halos pareho ang sinasabi ng Apostle Paul maging sa mga pastor at maging sa kabuuan ng mga gawain. Naunawaan niyo? Okay. So we're taking hold of those things. Let me just now, ngayon, pag-usapan natin the establishment of the New Testament Church of the Lord Jesus. Tanong. Sana maging maliwanag sa inyong lesson na ito sa ating paghihiwalay. Okay. Tanong. Pastor, ang church ba natin ay parehong church na itinatag ng Panginoon sa Jerusalem? Anong sagot? Hindi ko nga po malaman, Pastor, kung totoo nga tayo, di ba? Okay, pero gusto natin na lahat dito ay maunawaan yan. Hindi lang pastor, kundi lahat ng kaliit-liitang mga miyembro. Alam niyo, ang ganda kanina ng presentation ng Kainta? Ha? Ilang henerasyon yun? Mula doon sa ama, doon sa anak Lighthouse, sa Kuya Lighthouse, di ba? Doon sa Lighthouse, sa Kuya Lighthouse, at doon sa maliit na Lighthouse. And I mean, lahat. Ibig sabihin, kung totoo yung ama, dapat totoo rin yung anak. At totoo rin yung anak ng anak. At totoo rin yung anak ng anak ng anak. Tama? Okay. Alam nyo, all through the centuries, yun yung nangyari. Yung pinakananay natin ay nasa Jerusalem. Okay? At galing doon, napunta sa Antioch. Tama? Okay, nandun yung sa Doha. Ang Antioch. Hindi. Okay, napunta yung Antioch. Siya nga pala, let me recognize our Lighthouse Antioch. Lighthouse Qatar. Tumayo nga kayo. Sikatan nyo naman, ha? Palagpakan nyo nga sila. Lighthouse Qatar. Oh, okay, now, galing doon sa Antioch, ay nagbunga yan. Doon galing doon napunta na-establish ng Ephesus, na-establish ang Corinth, na-establish ang Thessalonica, na-establish ang Rome, okay? Yung mga Roman churches. Hanggang sa ito yung umabot sa atin sa kapanahonan natin ngayon. Pasalin, katotohanan, sa biyaya, hanggang umabot sa atin ngayon. Naputol ba yun? Hindi! It existed through all the centuries. At ang ibig sabihin nga, ang tawag dyan ay perpetuity. Hindi natapos ang pagkakasunod-sunod na yan. Amen? Ngayon, Pastor, paano po natin mapatutunayan? Meron ba tayong evidence? Evidence. Alam niyo evidence? Sabi ng mga Bisaya, di man ako Bisaya, may wala namang evidence ba? Meron ba tayong evidence, mga kapatid, na tayo nga ay galing doon, nagsalin-salin mula sa Jerusalem? Meron ba kayong dokumento? O nga, no? Meron ba tayong dokumento? Mga kapatid, ang dokumento natin ay yung birth certificate. Nasaan yung birth certificate? Nandun sa Bible, andito yung birth certificate. Okay? Yun ang foundation eh. Okay? Okay. Pero, yung narito, ang nananatili sa atin na ebidensya, mga kapatid, nakikinig kayo? Ebidensya na tayo din, yun ang galing doon, pasalin-salin over the centuries, ay dalawang bagay. Yun ang ating doktrina at yun ang ating practice. Doktrina at practice. Para maliwanag sa lahat. Amen? Amen. Okay.
kasi kayo eh. Maliwanag. Doktrina at practice. Pastor, bakit po walang dokumento? Hindi ba pwedeng walang mayroong dokumento? Alam niyo mga kapatid, ang mga Baptist, tayo, yung mga uri natin ng araw, whether we be called Baptist or Waldenses or what, or Paulicians or what, tayo ay mga poor historians. You know why? Kahit ngayon nga, hindi kayo nagte-take notes eh. We are poor writers. Bakit? Ha? We just get the Word of God and teach it and preach it. Amen? Okay. Kaya alam niyo ang ating history, kung sino nagsulat ang ating history? Ang nagsulat ang ating history, yung mga kalaban natin. Bukod sa mga nagsulatan, ang nagsulat ng ating history, yung mga kalaban natin. Ang sinasabi ng mga kalaban natin, ito mga buwis ng mga Baptist, ito, kung ginamit natin itong mga ito, wala natin sa mundo eh. Sila ang nagsulat nun. Kaya walang dokumento. Huwag kayong maniniwala sa mga naglalako na nagsasabi, sila lang ang may dokumento. Sapagkat ang lahat ng dokumento, sinira ng mga Romano. Dumaan tayo, tumira tayo sa caves, ang ating mga ninuno. Napunta ako doon sa kuweba, doon sa Roma. Bumaba ako ng 40 feet below the ground, and I have seen with my eyes how our forefathers lived in caves because they were being persecuted. Ngayon maghahanap ka ng kasulatan? Ang tanging kasulatan na mayroon tayo ay pasalin-salin nilang sinulat ang salita ng Diyos, sapagkat yan ang ating pinanghahawakan. Amen? Okay. Kaya yung hold fast dito mga kapatid, ay yung hold fast na nanggaling doon ng araw pa. Kaya ang bawat pastor, hanggang kay tatay, hanggang sa atin, at iingat tayo na ang ating tinuturoy dalisay, pure, na mula sa salita ng Diyos. Kaya hinahamon ko kayong lahat, huwag niyo lang akong papakinggan. Suriin niyo ang ating sinasabi. Amen? Okay. Ngayon, this is a careful study of the beginnings of the New Testament church para alam natin lahat, hindi lang mga kapastoran, but that which you have already hold fast till I come. Ang sabi ng Panginoon. Okay. Ang una sa ating topic, the existence of the New Testament church. Anong ibig sabihin ng existence? Existence. As in, tumingin ka sa katabi mo, nag-i-exist ba yan? Palagay niya nag-i-exist sa katabi niyo? Ha? Medyo tapitin niyo, baka multo yung katabi niyo. Okay, nag-i-exist, the existence. Now indeed, the New Testament church exists. It never disappeared from the face of the earth. There never was a time that there was never a New Testament church on earth. Ever since. Okay, ngayon, kanina inumpisahan ko, mga evidences na nagpeprueba that the church was already in existence before the Pentecost. Now listen, ang masusi nating pinanghahawakan ay ito. At ito ang pagkakaiba natin sa lahat. Obserbahan nyo, tayo lang na mga Biblical Baptist ang naniniwala na ang church ng Panginoon ay nagsimula nang siya'y nabubuhay pa sa mundo. Tayo lang, as in tayo lang. Ang lahat ng mga references, ang lahat ng mga manunulat, kahit na ang nagsasabing sila'y Baptist, naniniwala na ang church ay nagsimula noong Acts chapter 2. Ang nakalagay sa mga tinatawag nating commentaries ay ito, the birth of the New Testament church. The birth of the church was in Acts chapter 2. That is false. Okay? Do you understand? Kahit
kahit sinong tanungin mo, nagbabasa ba kayo ng aklat ni Wilmington? Yan din ang paniwala ni Wilmington na ang church ay nagsimula sa Pentecost. Nagbabasa kayo ng Scofield. Yan din ang paniwala ni Scofield. Nagbabasa kayo ni Ryrie. Yan din ang paniwala ni Ryrie. Nagbabasa kayo ng Thompson Bible. Yan din ang paniwala ni Thompson. Okay? Halos lahat ng mga binabasa ng mga libro, okay? Hanggang kay Charles Stanley, hanggang kay Richard Dehan, lahat yan naniniwala na ang church ay nanggaling sa Acts chapter 2 o ibinuo o ipinanganak ng Acts chapter 2. And I say this with strong emphasis. Why? Sapagkat halos lahat sa inyo ay nagbabasa ng daily bread. Nakikinig ba kayo? Halos lahat sa inyo nanonood kay Charles Stanley, In Touch. Halos lahat sa inyo nakikinig sa kung saan-saan. Well, magandang bagay, they're safe. Hindi pinagdududahan yun. Subalit ito ang paniwala nila. The New Testament church started during the day of Pentecost. Now, listen, if you believe that the church started during the day of Pentecost, I'm sorry, brother, that you are a Pentecostal. Hey. Amen. I am not a Pentecostal. Bakit ko pinagdiriinan yan? Sapagkat marami ng mga Bible Baptist ang nag-switch. Okay? You be careful. Sabihin nyo, hindi po kami nagbabago. Okay, lumipat kayo ng lugar. Anong pinuntahan nyo? Ang pinuntahan ng church, yung naniniwala na ganon ang simula ng church. Ano makakain nyo ron? Kaya suriin natin. Hinahamon ko kayo. Kung kayo nag-a-attend sa ibang klaseng Baptist, tanungin nyo sila, saan po ba nagsimula ang New Testament Church? Pag sinabing nagsimula tayo ng Pentecost, hindi natin kauri yun. Pastor, napaka-strong mo naman. Natural. Why should I not be? Halimbawa, sinabi ng nanay kong namatay, anak, ipinanganak ka noong May 6. Sabi ng nanay ko, naanamatay yung nanay ko. Ang sabi nung kapitbahay namin, Ruben, namatay ka nung... Ay, namatay ka. Ruben, pinanganak ka nung June 6. Sino ba tinawalaan ko? Ha? Eh di yung nanay ko. Eh sasabihin ng kapitbahay, hindi! Alam ko, nakakita ko yun eh. Pinanganak ka nung June 6. Ano sasabihin ko sa kanya? Eh baka ibang bata yung nakita niyo pinanganak, hindi ako. Kaya ito, kung sila ay naniniwala na sila ipinanganak nung kailan yun? Nung Pentecost. Kung sila ay naniniwala na sila ipinanganak nung Pentecost, eh bahala sila sa buhay nila. Basta ang tayo natin, the New Testament Church of the Lord Jesus Christ was born during the earthly ministry of the Lord Jesus Christ. At kung yan ang reference nila, kaligayahan nila yun. Pero ang totoo, iba tayo. Kaya alam nyo, ako nagdaramdam ako. Maraming nag-aaral, maraming nagsasabing, mahal ko si tatay. Totoo ang sinabi ng tatay. Subalit, nasa ang church sila ngayon. Nandun sila sa church na nagturo, nagsimula kami nung Pentecost. Hey, Pentecostal yun eh, hindi Baptist yun. Nakuha niyo ba sinasabi natin? Kaya panahon na i-define natin ito. Ang lahat ng lighthouse ay matibay na yan ang tayo. We started during the personal earthly ministry of Christ.
di ba? Bihira naman, nagagalit na ako nito. I mean, mga kapatid, we need to learn this. You may take light of this doctrine, but this defines everything. Amen. Yes, sir. I'll run through this mabilis, ano? You follow. Kung inaantok kayo, pukpukin niyo ang ulo niyo. Okay. Evidence. Sabi dito, the disciple accompanied all the time. If you will read the book of Acts, chapter 1, verse 22, ang sinasabi doon, accompanied. Accompanied. Ano ibig sabihin ng accompanied? Actually, ang ibig sabihin ng accompanied, assembled. Okay? They accompanied with the Lord Jesus Christ all the time that He went in and out amongst us. Ibig sabihin, nung araw mahalaga that they were with the Lord Jesus Christ, assembled with Christ. The New Testament church assembled with Christ during His personal earthly ministry. They were ordained apostles. Nakita natin kanina. And the apostles, ang sabi ni Paul, were the first members of the New Testament church. Maliwanag po ba? Okay, let's have a quiz. Member ba ng church si John the Baptist? Miyembro ba ng New Testament church si John the Baptist? Hindi! Hindi naman siya binotismohan, paano siya magiging Baptist? Magiging Baptist ka kung binotismohan ka. Tama? Okay. Ginagawa natin si John the Baptist, mga kapatid. Huwag mo sasabihin na inaalipos namin siya. No, he had his significance. I'll tell you more about that later on. As a matter of fact, they observed the two church ordinances even before the Pentecost. Patunay na merong church. Ano yung dalawang church ordinances? Baptism and Lord's Supper. Hindi natin pinapalitan yan, hindi natin binabawasan yan, hindi natin nire-reverse. Amen? Now, they received the Great Commission when the Lord Jesus Christ was with them. Ibig sabihin, yung kanilang mandato, yung kanilang pinanghahawakan ay tinanggap nilang personal. Tama ba? Amen? Hindi NLBC sa kanila. Hindi DNHL. Hindi in-email. Hindi rin fin-Facebook. Yan ay binigay sa kanilang personal. Tama? Ibinahagi sa kanila yung mandato, ito, panghawakan nyo. Yan ang gagawin nyo. Yan ang inyong pakay sa mundo ito. Okay. They had specific assignments. In fact, si Judas had the bag. Ibig sabihin, si Judas po ang nag-iingat ng offering. Kaya kayong mga nag-iingat ng offering, mag-iingat kayo. Okay? Ngayon, sabi sa Acts chapter 2:41, yung mga tumanggap sa Panginoon at mga nabautismuhan, they were added to them. Correct? Nagdadagdag ka lang kapag nag-i-exist na. Okay? They did not become the church. They were added to the church. Maliwanag. So, yan ang ilan sa mga evidences that the New Testament church and us, we believe that we were founded during the personal earthly ministry of the Lord Jesus Christ. They even conducted their first business meeting in Acts chapter 1:13. Okay? Now, Paul gives clear indication in Ephesians 2 that the church has Christ as the chief cornerstone and the apostles as foundation. Hindi maaaring maalis sa church, mga kapatid, ang ating Panginoon bilang pundasyon at ang mga katuruan ng mga apostoles. Hello? Kahit na anong sabihin ni Apostol Kibuloy, Apostol ano? Hindi, sanod ka dyan,
Yung apostol sino yun? Si Apostol Carillo. Oh, kaibigan ko rin yun. Oh. Kahit anong sabihin na Apostol Perion, hindi tayo nakasandib sa kanila. Okay. Ngayon, yan ang evidences. Ang ating tingnan ngayon ay ang establishment. Ang pagkakatatag ng New Testament Church. Itinatag ba? Siyempre naman, dito tayo. Okay? Ang ating pagkakatatag ay hindi nakasalalay sa SEC. Ano yung SEC? Yung sa gobyerno, sa Securities and Exchange Commission. Alam niyo mga evangelical, tinatanong ko, paano kayo naging church? Naging church kami nung kami nag-file sa SEC. Okay. Bahala kayo sa buhay niyo. Labo, ano? Pero tayo nung araw, kahit walang SEC, church tayo. Tama? Okay. In fact, kahit ikaw ay hindi rehistrado sa gobyerno, church ka. At huwag kang matakot sa gobyerno. Amen? Okay. Ngayon, I will read this carefully and you agree with me. The way the disciples were saved and baptized was the same way we are saved and baptized in our day. Do you believe that? Tatagalugin ko. Kung pareho tayo doon sa Church of Jerusalem, okay? Kinakailangan kung paano tayo naligtas at paano tayo nabautismuhan, ay ganun din naman sila'y naligtas at nabautismuhan. Tama! Sapagkat kung iba tayo. Kinakailangan pareho. Amen? Okay. If they compose the first New Testament church, then it must be that they should have been saved first before they were baptized. Tama! Yung mga ibang estudyante, tinanong ko, kailan naligtas ang mga disipulo? Sagot, Pastor, sila po'y naligtas nung sila'y tinawag ni Kristo para mamimwit. Teka muna. Teka muna. Ibig sabihin, kasi lahat ng mga disipulo ay pinautismuhan ni John, di ba? Right? Nung sila'y tinawag ng Panginoon, tapos na yung baptism nila eh. Ibig sabihin, naligtas sila, matapos silang bautismuhan, ay hindi baptist yun. Kasi, kung saved ka lang, pero hindi ka binautismuhan, hindi ka baptist. Tama? Lalo na, kung binautismuhan ka, na hindi ka saved. Lalo na. Hindi pwedeng baptist yun. Tama? O, kinakailangan saved, tapos baptized. Ibig sabihin, saved plus baptism equals baptist. Correct? Amen. Hindi pwede pabaliktarin yun, ha? Na. Kaya sabi, kailan sila nabautismuhan? Ay, di yung pastor, sabi mo dapat kung baptist, di dapat, bago sila bautismuhan, saved na sila. Amen. Bigyan mo ko ng evidence. Mahirap yun, ha? Ibig mong sabihin, hindi sinasabi ng Bible kung sila'y na-save bago sila bautismuhan? Okay. Liwanagin natin. Ano ba ang ibig sabihin ng save? Ang ibig sabihin ng save, tinanggap ko sino? Si Kristo. Isa-isahin natin muna. Ang ibig sabihin ng save, inako ko na ako'y makasalanan. Tama? Panginoon, ako po'y makasalanan sa iyong harapan. Ako'y makasalanan. Hindi ako'y nagkasala lang. Hindi ako'y nagkamali. Okay? Kundi ako ay makasalanan. Correct? Tama ba yun? Kayo mga bata, alam niyo? Hindi kayo pwedeng masave
kapag hindi kayo naging makasalanan. Tama? Okay. Ngayon, pag sinabi mong ikay makasalanan, when you acknowledge that you're a sinner, then what do? You repent of your sins. Correct? Okay. And then what do? You look at Jesus Christ, okay? And you accept that He died and He was buried and that He rose again for you. Correct? Tama po. Tama? Tinanggap mo si Kristo sa iyong puso bilang iyong tagapagligtas. Bakit ka kinakailangan maligtas? Siyempre makasalanan ka eh. May kapahamakan ka eh. Correct? Amen ba? Kayo nasa likod, alam niyo? Okay, maliwanag. Ngayon, nung tinanggap mo si Kristo, anong tinanggap mo? Si Kristo, siyempre. Subalit, bukod sa iyong pagtanggap kay Kristo, anong ibinigay sa iyo ng Panginoon? Ha? Binigyan ka na buhay na walang hanggan. Hallelujah, alam niyo. Okay. Yan ang kaligtasan. Okay? Tama ba? Ibig sabihin, kung ang mga disipulo'y naligtas bago sila mabautismuhan, ibig sabihin, sila ay may buhay na walang hanggan. Sila ay humingi ng tawad sa kanilang mga pagkakasala. Tama? Sila ay nakakilala kay Kristo bilang kanilang tagapagligtas. Tama? Hindi ka pwedeng maligtas kung walang Kristo. Correct? So, kung sila'y naligtas, kinakailangan maliwanag na tinanggap nila si Kristo. Correct? Pangatlo, nung sila'y naligtas, sila'y binigyan ng buhay na walang hanggan. Sapagkat walang ibig sabihin ng kaligtasan kung wala kang buhay na walang hanggan. Correct? So, kung pareho tayo, yung mga disipulong tumanggap na sinasabi natin ng kaligtasan, dapat pareho tayo ng kaligtasan. Correct? Ano ebidensya? Mama, balikan natin ang mensahe ni John the Baptist para maintindihan natin kung totoo nga na pareho tayo. Alam nyo, mga kapatid, legacy natin to. Pero bago natin gawing legacy, kunin muna natin ang tama ang ating heritage. Sapagkat pag hindi natin kinuha ng tama ang ating heritage, wala tayong ipapasa sa susunod. Tama? Okay. Ngayon, alam niyo ba na ang mensahe ni John ay hindi lang repent for the kingdom of heaven is at hand? Kasi marami ang nag-aakala na yun lang daw ang mensahe ni John. Ito ang mensahe ni John. John verily baptized with a baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him which should come after him, that is, on Christ Jesus. Yun ang mensahe ni John. Ibig sabihin, si John the Baptist nandito, hindi pa pinapanganak ang Panginoon. Hello? Hindi pa siya namamatay sa krus. Tama ba? Okay? Pero ang mensahe ni John, kayo'y mga napakamakasalanan nyo. Humingi kayo ng tawad sa inyong magiging makasalanan at tumanggap kayo kay Kristo na siyang inyong tagapagligtas. Yan ang mensahe ni John. Sabi sa akin ng isa, alam nyo kasi, ang preacher na ni John, repentance, teka muna, liwanagin natin. Nag-preach si John tungkol kay Kristo at lahat ng binautismuhan niya ay kinakailangan muna sumampalataya. Alam no? Should believe on Him.
Ibig sabihin, kung totoo nga na ikaw ay magpapabautismo, ang sabi ni John sa kanila, kinakailangan, bago ka bautismohan, lahat ay gawin mo muna. Tumanggap ka kay Kristo. Hindi mo siya kilala, pero siya'y sugo at siya ang tagapagligtas. Kaya yung mga tumanggap kay Kristo, tumanggap sila by faith. Tama? Amen? Sa pamamagitan ng pananampalataya, sa darating na Kristo, mamamatay pa lang, but they put their faith and trust on Him. Ay, Pastor, naunawaan ko na rin. Eh, yun nga ang sinasabi natin. Church tayo ng church, hindi natin naintindihan ng kaibahan. Do you realize that John preached about the Father, the Son, and the Holy Spirit? John chapter 3. Ito ang sinabi ni John. For he whom God hath sent speaketh the words of God. For God giveth not the Spirit, look at that, capital S, by measure unto him. The Father, capital S, loveth the Son, capital S, and hath given all things into his hand. John declared the following, He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. This makes us the proof that those who trusted the Lord Jesus Christ, the disciples, before they were baptized, were truly saved, just as how we are saved today. Lokohan ba ang pananampalataya? Hindi. Pustahan tayo, hindi alam ng mga evangelical yan. Ako marami akong kaibigan evangelical. Okay? Ang dami mong kaibigan evangelical. Pero hindi kayo pagpapalit yan. Akala niyo ba, porque nakikita niyo ang harap ng mga evangelical, yung paniwala nila, paniwala ka nun. Hindi! I mean, that's true. We need to be strong. Alam niyo mga kapatid, siguro maobserbahan ang tapang mga nila Pastor Benny. Okay, gusto niyo maging matapang kayo eh. Alam niyo ba na ang mundong ito lalong gugulo? You realize this? Alam niyo ba ang mundong ito lalong magiging influential sa laban sa mga mananampalataya? That is the reason why we need to be strong. Amen? In fact, doon sa Acts chapter 19, may mga na-meet si Paul. Mga disipulo daw sila. Okay? Tinanong sila ni Paul, have you received the Holy Ghost since you believe? Sabi nila, hindi nga ho namin alam kung may Espiritu ng Panginoon. Teka muna. Disipulo kayo? Opo. Sumampalataya na kayo? Opo. Pero hindi nyo alam kung may Holy Ghost? Pwede ba yun? Teka muna, balikan natin. Ito, did not John preach about the Father, the Son, and the Spirit? And you tell me that you do not know the Spirit? Paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan, wala sa Espiritu? And which leads to my last point, doon sa salvation. Sapagkat kapag ito saved, meron kang Espiritu ng Panginoon. You cannot have eternal life without the Spirit of God. You cannot have eternal life without the indwelling Spirit of God. Do you understand? Ibig sabihin, if the disciples did have eternal life and they were saved just as we were saved, they must be indwelt by the Spirit. Ngayon, sabi ni Paul sa kanila, hindi pwede yun. Ibig sabihin, you're not truly saved. At teka muna, Pastor, kasi ang turo sa amin ganito eh. Yung mga disipulo po,
yung kanilang kaligtasan nawawala. Kasi they were in the transition period. E teka muna, hindi ganun yun eh. Sapagkat kung sila ay katulad natin, hindi transitional yung kanilang kaligtasan. Permanente yun. Naunawaan niyo ba? If they were like us, na tinatayuan natin ngayon, hindi transitional yun. Hindi on and off ang spirit. Eh kasi pastor, lito na kami. Alam niyo, let's correct this. Malaking punto yan sa atin kapag ang ating paniwala, labas-pasok ang Espiritu sa kanila. They were the first church. At ang alam ko sa church, they should be a group of people who are saved. Eh, teka muna, magulo po, pastor. Kasi, ito ang komplikasyon dito. Anyway, let's go back to this. Unto what then were ye baptized? And said, unto John's baptism. Then said Paul, John verily baptized. Ano ginawa ni Paul? They were baptized because what it appeared kay Paul, they were not actually saved. They were baptized, but they were not saved. Teka muna, pastor. Kasi, alam niyo, doon po sa John chapter 20, are you listening? Now, this is now a very doctrinal thing, but which I would like to make clear to us everyone. Doon po kasi sa John chapter 20, ang sabi ng Panginoon sa mga disipulo, peace be unto you. As my Father hath sent me, even so send I you. And when he said this, he breathed on them, and saith unto them, receive ye the Holy Ghost. Eh kasi pastor, ang ibig sabihin niya, that's the only time that they were indwelt by the Holy Ghost. Mga kapatid, liwanagin natin. What happened here was this. They needed the Holy Ghost to illuminate them. They needed the Holy Ghost to illumine them and to make them the disciples, the vessels that the Lord Jesus would use. The breathing here is an special breathing for the apostles. Kaya ang sabi sa Luke chapter 24, then opened he their understanding that they might understand the scriptures. Ibig sabihin, when the Lord Jesus breathed on them, it was not for them to be indwelt by the Holy Spirit. They were already indwelt by the Holy Spirit from the time they were saved. But the Lord needed to breathe on them so that the Holy Spirit would begin to illumine them and would give them the ministry of illumination exclusively for the apostles, so that they would be used by God to write the scriptures. Kaya ang nangyari, pagkatapos niyan, nagulat kayo, si Peter nakapag-preach na hindi naman niya magagawa. They began to understand all things. Why? Because now they had that illumination. But it still remains, mga kapatid, na ang topic natin, sila'y na-save, just as how we were saved. Tama? And they were baptized after they were completely saved. Tama? And those two things made them to be like what we are. What we are like them. Mga kapatid, pruweba yan na nandun tayo nung ang Panginoon ay nagsimula ng church. Why am I teaching this? Listen, what we can do thereafter, dito magsisimula. I cannot be any other. Okay? Now look at this.
along with the special authority to be given to the apostles. Ito. Okay? This is the special authority to give to the apostles. Pero hindi pa natapos dun. Because in Acts chapter 2, the Lord Jesus promised to them, fulfilled His promise to them, that the Spirit will baptize them. Ano yun? That is not again the birth of the church. That was the empowerment of the church. Anong ibig sabihin ng empowerment? Ito, behold, I will send the promise of my Father upon you, but tarry ye in Jerusalem until ye be endued with power from on high. Now let's talk about the empowerment. I will be done in 10 minutes. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, ye have heard of me. For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Pastor, anong ibig sabihin niyan? Three aspects sa mga disipulo, sa mga apostles. First, the indwelling. Second, the illumination. And then, finally, doon sa church, sa Acts chapter 2, they were empowered. Empowered with what? Ito nangyari. But ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. Anong power yun? Acts chapter 2, let's refer to this. Are you able to follow? Okay. And when the day of Pentecost was come, yun. They were all with one accord. Yan, nasa isang kotse sila. In one place. And suddenly, there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like a fire, and it sat upon each of them, and they were filled with the Holy Ghost, and began to speak with tongues. And here, Isaiah 32:15 says, until the Spirit be poured upon us from on high, and the wilderness be a fruitful field, and the fruitful field be counted for a forest. This was what happened during the Pentecost. Are you listening? Therefore he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men. He that descended is the same also that ascended up from above, that he might fill all things. What happened during the Pentecost? Alam niyo, ito ay picture ng isang conqueror. Nung araw, napanood niyo ba yung The Persian Prince? Ay, hindi kayo nanood ng sine, no? Kaya napanood ko sa DVD, kaya naman sa Instagram. Tsaka original na DVD. Okay. Alam niyo nung araw, ang mga conqueror, mga hari, kapag sila nakaka-conquer ng mga kaharian, ano ginagawa nila? Yung mga spoils, kinukuha nila, at bumabalik sila sa kanilang kaharian at ibinabahagi nila lahat ng spoils. Spoils of war. Ibinibigay nila yon bilang bahagi ng kanyang regalo. Ito ang picture nun. Yung captive dito mga kapatid ay yung mga unang mga mananampalataya na nag-aantay sa Panginoon. Okay? At sila ang heroes of faith. Sila yung masusumpungan mo sa Hebrews chapter 11. Sila yung mga matagumpay. Kasama si David sa kanyang sling. Okay? Kahit si Samson kasama. Kasama yung kanyang ano yun? Hindi si Delilah. Si Samson. Hebrews chapter 11. Oh. Ngayon, lahat ang naging matagumpay. Alam niyo, ang ginawa ng Panginoon, kinuha sila lahat at dinala doon where He is. Take note. At ang lahat ng kanilang pinanalunan. At yung mga heroes of faith ay naging panalo dahil sa Espiritu ng Panginoon. Tama? Ibig sabihin, kahit nung araw sa Old Testament, kaya sila nanalo, nagwagi, ay dahil nagwagi sila dahil sa Espiritu ng Panginoon. Tama? Okay.
ang mga panalo niyan ay dala-dala ng Panginoon at parang spoils at tagumpay ng gera. Ibinahagi ang lahat ng mga gamit na yan sa church noong Pentecost. Are you listening? Kaya ang church ay hindi maaari na walang gamit para maging matagumpay. Yung ilan sa atin, ang gift ng Panginoon sa atin ay yung sling in the bib. Yung ilan sa atin, siguro, ang gamit nating gift ay yung rod ni Moses. Nakikinig ba kayo? Yung ilan sa atin, ang gamit natin ay yung tagumpay ng maraming pang iba sa Hebrews chapter 11. Lahat ng tagumpay na yan ay pinagsama-sama ng Panginoon at ibinigay as gifts to His New Testament church. That is the reason why the church cannot be without power. Biyaya ng Panginoon sa atin yan. Kaya lahat sa atin sa church merong taglay na kaloob ng Panginoon sa Kanyang biyaya. Ayan. For I say to the grace given unto me to every man that is among you, as we have many members, yan, having them gifts differing according to the grace that is given to us. And my challenge to you, na dapat natin panghawakan at pagyamanin and give to the next generation as our legacy is this. Mga kapatid, panahon na para ang makita ng mga sumusunod sa atin is this, that we are strong churches. Huwag natin i-impress sa mga sumusunod na henerasyon. Alam mo, mahirap ang church. Hindi ka pwedeng maging matagumpay. Mag-engineer ka na lang. Mag-doktor ka na lang. Alam niyo, ganyan ang itsura natin eh. Kaya kaawa-awa yung mga sumusunod na mga henerasyon. Walang gusto maging pastor. Walang gusto maging maglingkod sa Panginoon. Bakit? Anong impression natin? Mahirap at walang tagumpay ang gawain natin. Mga kapatid, maling legacy yan. Kaya ang pinapangatawanan ko sa Lighthouse, kahit mahirap gawin ang algo na ito, gawin natin sa biyaya ng Panginoon para makita ng lahat, kaya natin sa biyaya ng Panginoon. Amen. Sana mga kapatid, Right. kunin natin itong katotohanan ito. Sapagkat kung sino sila, ng araw, ganun din tayo ngayon. Otherwise, hindi magiging totoo ang promise ng Panginoon. Sabi sa kanila ng Panginoon, and lo, I am with you always. At ang sinasabi sa atin ngayon, Lighthouse Churches, I am with you always. Nanonood tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na ang katotohanan ito, Panginoon, ay maging maliwanag sa ating lahat. Maraming salamat sa kung paano niyo, Panginoon,